nakaano na, nakatutok na. Kamay mo na papakita ka na. Ayan na, sige. Good afternoon guys, Katropa Works. Bali, ang gagawin natin ngayon ay tutorial ito ng ng valve tiras adjustment o tune up sa motor natin Supremo, no. Kung kayo ay Supremo user, no, at gusto nyo mag DIY ng valve tiras adjustment ng ating Supremo, no, ito yung video na dapat yung panoorin. So saglit lang, may kukunin lang akong tools. Tatiming muna natin siya. Ito ay request ng mismong may-ari ng motor, no, na gusto niya i-actual ko sa kanya yung kung paano ang ito, kung paano ginagawa yung tamang sistema ng pagbabalve nila. Kailangan pala bago nyo ikutin yung yung ating makina, no, kailangan sure kayo na naka-neutral. Kasi pag hindi naka-neutral yan, yung ating gear naka-engage, no, pag-ikot nyo kasama yung gulong. So ito, umpisahan natin. Pero bago nga pala yon, hinihingi ko ang inyong suporta guys. Paki-subscribe naman ang aking YouTube channel. At pa-like and share na rin para ma-reach o ma-distribute ni YouTube sa karamihan yung ating vlog, no? So ang mga tools na gagamitin natin ay ito. 19mm to. Pwede kayong gumamit na ito para dito sa ating ating magneto, no. Then 10mm na ganitong socket wrench. Pwede yun. At ito, yung 10mm din siya, pero back range. Combination siya ng open at saka close. Then ito, kailangan natin to para naman dito sa takip na to. Then yung pamihit nito ay 10mm na na allen. Ang gagamitin nyo para maluwagan nyo siya at masikipan, no. Ito yung mga bolt niya sa takip. Bali 4 lang naman siya, pero itong dalawa na to, ito talaga yung pinaka naglalak dito sa ating sa ating takip, no. Itong dalawa na to, doon na to sa pipe nung kanyang air suction. So start na tayo, no. Pagka mga pala tayo ay magbabalve clearance, no, mahalaga na naka TDC o naka top dead center yung ating engine, no. So malalaman natin yan mas madali na diskarte, no. Itong papansinin niyo, itong exhaust valve, exhaust rocker arm, at saka itong ating intake rocker arm, no. Kailangan na unang-unang gagalaw dyan pag inikot natin siya, itong itong exhaust rocker arm, no. So pag ikot natin ganyan, yan, gumagalaw siya, di ba? Kita ba? Kita? Okay. Kita? Yan, lumulubog siya, no. Ibig sabihin, pag nakalubog na siyang ganyan, ito naman ang aantayin yung gumalaw. Itong intake valve. Yan. Gumagalaw na siya, no. Then pagka nakagalaw na yan ganyan, bumalik na siya at nakabalik na siya sa ating pwesto, itong timing mark na to, kailangan lilibel yan dito, no. Ayan, lilibel yan dito. Yan, ililibel natin dyan sa na to. Ito yung pinaka markings nya. Ayan, dalawa yan. Isa dito, isa dito. Then meron din siyang markings dito. Ayan, nakatapat din siya din sa ayun yung gatla nya, yung guhit nya, ayun, tanaw naman nakaganyan siya. Magneto, taka dito. Meron yung timing dito andun siya, So ganun siya. Baka natin galawin, no. So nakalagay yung yung filler gauge. Yari. Ito. Filler. The boss. Saan? Ayan. Ito. Dahil request ng ating customer, no, talagang bumili pa siya ng filler gauge, guys. Ito. Paano gamitin ni Katropa Works? Ito. Filler gauge. So ang ating measurement sa valve clearance ng ating Supremo ay 0.08. Ito, 0.08.
So hanapin natin ngayon si 0.08 dito sa ating feeder gauge, no. O yan. Ito si 0.05, 0.05, 0.06, 0.07. O ito na si 0.08. O yan, kitang kita naman. Yan, ganyan natin siya. Then kukuha tayo ng 10mm nga pala ang pamihit sa ating sa nut ng ating ng ating rocker arm, no, sa tappet screw. 10mm ang pamihit na ito. So ganito, hihitin natin siya ganyan, paluwag. Then luwagan natin yung kanyang nut, din yung kanyang tappet, no, yung tappet niya. So muunahin natin na itong kanyang rocker arm ng kanyang exhaust, no. Rocker arm ng kanyang exhaust. Ito sa mga hindi sanay gumamit na ito, talagang medyo mahirap to gamitin. Kasi nga isusuot mo siya dun sa pagitan ng ng tappet at noong kanyang ito pinaka retainer ng kanyang ng kanyang barbula, no, sa barbula. Ayan, pakiramdaman yan. Sa akin kasi hindi ako masyado gumagamit na ito, itong feeder gauge na to. Pero dahil naman tayo sanay din gumamit nito, anong problema. So yun siya. Ano na natin siya doon. Yan. Ngayon sisikipan natin siya, no. Kung hindi nga pala kayo sanay ng ganito, kailangan gumamit kayo nito. Ito. Ako kasi kahit wala ako na ito, nailala ko yung nailala ko yung block niya. Ito kasi yung magsisilbing kontra dito sa ibabaw ng ating tappet, no. Doon siya nakapwesto. Itong na to. Lock yan, maglalak siya dyan. Kahit pihitin mo tong ating itong ating nut, hindi sasama yung tappet screw, no. Hindi siya sasama sa ikot ng habang siniskipan natin siya. Kaya hindi magbabago yung kanyang clearance. Andun pa rin siya. O yan, 0.08 yan. Standard yan para sa Supremo natin, no. Then doon naman tayo sa ating intake valve, no. Medyo mahirap to dukutin tong sang to sinasakaduluduluhan kasi. Medyo may medyo challenging to. Tong na to. So ang ginagawa ko diyan, bago ko galawin yung clearance niya, inaalam ko muna kung nasa standard siya. So ang lumuwag lang naman dito yung kanyang yung kanyang exhaust valve. Yun ang nagbago ang clearance Ba standard niyan? 0.08. So sa intake. Ganon din 0.08 sila parehas. Parehas. O yan. O ito. Nagbago din ang clearance na ito. Hindi lang to 0.08. Ganon din ang ang gagawin nyo. Luluwagan nyo din yung kanyang nut. Yan, ganito. Luluwagan nyo. Kung naluwagan nyo, yung kanya namang tappet, no. Yung tappet screw naman ang susunod yung luwagan. Para maalwan nyo mailalagay yung ating feeder gauge, no. Medyo challenging talaga to.
pagdating sa Supremo, pag nagkagawa ka ng valve clearance mo. Kasi talagang mahirap dukutin. Medyo mahirap talaga pag dinamitan nito. Pag sa ano lang naman, sa intake valve niya. Kasi may mga nakaharang, oh. Ito yung mga nakaharang sa kanya. Kaya medyo mahirap. Hindi ko siya maano, hindi ko siya masundot. Hindi ko maipwesto. Yan. Kailangan kumagat to, kumagat. Hirap. Mahirap pumano, mahirap pumapa yung ano niya. Kasi yung kanyang pwesto, ano talaga, masikip. Pagdating dito sa ating ano, masikip talaga. Mahirap siya, ano, pasukan ng ano, hindi mo malaman kung nakapasok na ba o hindi pa. Hindi mo masalat eh. Medyo mahirap talaga to. Ano to, pakiramdaman na lang to. Pakiramdaman nyo na lang kung hindi umano yung figure pitch dun sa tapit, no. Malayo, oh. Kailangan pa i-bound. Kailangan makapapasensya nyo dito. Kasi pagka maiinis kayo dito sa ganitong ano, ginagamitan ng filler gauge, eh hindi nyo ito hindi ito madadali. Kaya talaga makapapasensya nyo. O yan, kumagat siya. O yan, o. Yan kasi yung kagat na pagka naipit mo na siya, yung pagka i-slide mo siyang ganyan, no. Ito yung ating babawa, ito yung ating barbula, no. Ito yung ulo ng ating barbula, no. Ito yung filler gauge natin, no. Ganyan siya. Ito yung ating tapit. Yung pang pagka i-slide mo siya, mararamdaman mo yung ano, yung ganit. Pero hindi naman sobrang ganit, hindi rin maluwag. Kailangan pagka nakuha mo yung ganong pwesto, na nai-slide mo siya ng smooth, pero hindi naman masikip, yun na yun yung clearance na hinahanap natin, no. Okay na yun. So kailangan nyo nang sikipan yung ating ano, tapit nut, ano, yung nut. Ayan, sikipan na natin yan. Then ito, gagamitan natin na ito, stopper ng ano, ng tapit screw, no. Then ito yung ating 10mm. Napakahirap, hirap ng pwesto. Yung iba hindi na gumagamit ng filler gauge, eh. Lalo na yung mga ano na, yung mga katulad ko na matatagal ng mekaniko, no. Talagang kabisado na namin to, eh. May filler gauge wala, eh. Sabi mo, filling gauge. Kabisado namin to, eh. Alam na namin yung clearance na yun. Kapanan namin yun, eh. Sa tagal na namin sa gatong hanap buhay, no. O ito, tatanggalin ko na siya. O ayun, oh. Andun yung ano, yung hapit niya, oh. Okay. Yan, baka mo. Then i-final natin ang sikip yung kanyang tapit screw, no. Sa ating kalilimutan, final natin ang sikip. O yan. Yan. Then itong kanyang exhaust, ano, rocker arm, no. Ganun din. Final natin yan. Then siguraduhin natin na hindi nagbabago yung kanyang clearance, no.
Ikutin ulit natin siya ng pangalawa. O, pangalawang ikot ulit. O, same procedure ano. O, exhaust valve. Unang gagalaw. Susunod. Intake valve no. O. Gumalaw na yung intake valve natin. Nakalubog na. O yan. Umano na. Umahon na. Then, timing mark. Dalawa yan. Kabilaan. Kailangan nakalibing. Ito siya. Dalawa yan. Kaya nakalibil dito din dito. Sa ating ano, timing mark sa ating magneto. O ayun. Nandun siya. Nandun yung kanyang timing mark. O yan, okay na. Hindi nagbago. Okay. Yan. Ibig sabihin, successful yung paggamit natin ng feeler gauge kahit mahirap, no? Kahit mahirap. Successful naman. Bihasa na tayo dito sa paggamit nito. Ako yung umpisa talaga nahihirapan dito. Pero dahil nga sanay na tayo sa ating trabaho, no. Alam problema kahit anytime paggamitin tayo nito. Galing. Okay na. So yun lang. Ibabalik natin yung takip, no. Hindi ko na pabayan yung video. Okay na siya. Balik na lang natin yung dapat ibalik. Then okay na. Maraming salamat at sana wala okay magsawa na suportahan yung aking yung aking content, no. Ito naman ay tutorial lang. Pero din naman kayo mapupulot na dito na diskarte, no. Kahit pa paano. So yun lang at maraming salamat muli at suportahan niyo ang aking YouTube channel, no. Salamat. Ayan, okay na.